Hi guys! Welcome back to my channel. In this video, pag-uusapan natin ang summation notation. Without further ado, let's get this lesson started. Summation notation, ito yung isang way ng pagsulat ng sum ng iba't ibang numbers using this symbol, the Greek letter sigma. Ito ay pwedeng magamit kung kayo ay nagsosolve ng series of a given nth term formula. So instead of adding all the terms of that series, gamitin nyo na lang yung summation notation, especially if kung given ka naman ng nth term formula. So ganito ang itsura ng isang summation notation. So syempre, meron tayong summation symbol, ito yon. Tapos itong x sub I, yun yung ating nth term formula, yung general formula ng series. Tapos kung mapapansin nyo, merong I dito na variable, tapos kapareho siya ng nandito sa baba ng summation. Ang tawag dito ay index. Yung index naka-equal sa isang number na tatawagin nating lower limit. Tapos, itong n sa taas, yan yung ating upper limit. Ibig sabihin, we are getting the sum of that nth term formula between 1 to n inclusive. By the way, we will read it as summation of x sub I between 1 and n inclusive. To define properly, ganito ang ating summation notation. Yung I, papalitan natin ng 1 kasi ito daw yung lower limit. Ibig sabihin, magsisimula ka sa x sub 1, tapos consecutive lang. X sub 2, x sub 3, x sub 4, x sub 5, x sub 6, and so on and so forth, hanggang sa marating mo yung nth term. So kung ito ay sabihin natin 15, hanggang x sub 15 lang, dun ka magsa-stop ng pag-a-add. Example, kailangan daw nating mahanap yung sum ng first 5 members of the series na ito ang general formula. So one way to do this is to get a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, and a sub 5, tapos i-add mo lahat yon. Or, ang another way nga ay gagamitin natin itong summation notation, kung saan ilalagay natin dito yung kanyang nth term formula or yung kanyang general formula. Tapos, dahil n ang ating variable, n din dapat ang ating index. Isa yon sa mga key concept ng summation notation. Dapat yung index, makikita natin dito sa mismong formula. So kung ito ay x, dapat x ang ating index. If this is I, dapat I din ito. Ang lower limit natin ay 1, tapos ang upper limit natin ay 5, kasi nakalagay dito first 5 members. So ibig sabihin, from 1 to 5. And at the same time, kailangan may parenthesis kasi it means na itong buong to ang pinaka-formula. Later, you'll find out bakit mahalaga ang parenthesis na ito. So for now, ganyan muna. Ang gagawin natin for n, we will substitute 1 hanggang 5, just like this one. Magiging 1 plus 2, tapos 2 plus 2, tapos ito 3, 4, and 5. Again, napapalitan yung value ng n from 1 to 5. And then plus lahat yan kasi nga summation. And then simplifying yung mga numbers dito sa loob ng parenthesis, we will have 3 plus 4, tapos ito ay 5, this is 6, and this is 7. Adding these numbers, we will arrive with 25. At yan na yung kanyang sum. See, even if we haven't solved for a sub 1 to a sub 5, we have identified its sum. Now, bakit mahalaga ang parenthesis? Let's find out. So grouping symbol in summation is very important. Let's use this example. As you can see, parehong-pareho sana yung kanilang summation notation. Ang pinagkaiba lang, ito may parenthesis sa n plus 5, ito wala. And as you may notice, they are not equal. Let's find out kung bakit. Simulan natin dito sa left side. This one. Ang ibig sabihin nito, itong buong n plus 5 yung ating isa summation. Ibig sabihin, n here will be replaced by 10, 11, 12, 13. Kumbaga, ito yung formula, n plus 5, papalitan mo lang ng 10, 11, 12, 13, yung parang ginawa natin sa previous part. And then, simplify. This will be 15, 16, 17, 18. Ia-add lahat yon, we will have 66. Ito yung ating sagot sa summation. Now, what if walang parenthesis? This will look like this one. Kung mapapansin natin, n lang ang nasa-summation. Ang ibig sabihin kapag walang parenthesis ay, itong first term lang yung isa-summation mo. Pag nakuha mo yung summation na to, tsaka mo paplasan ng 5 sa dulo. Hindi mo paplasan ng 5 sa bawat isang term katulad ng ginawa natin dito sa left side. Kasi dito, ibig sabihin lang kasi ang sinasummation natin ay yung n, hindi yung buong n plus 5. So this will be 10 plus 11 plus 12 plus 13.
It's 46 plus 5, this is 51. And if you may notice, this is very different from the right side. Kaya napakahalaga ang parenthesis dahil ito yung magsasabi sa atin kung yung buo ba or yung single variable lang ang ating isa-summation. Magkaibang notation kasi itong dalawang to. Magkaiba ang ibig sabihin niya. So, dapat hindi natin makakalimutan ng parenthesis kung ang ating general formula ay 2 terms, katulad ng ganito, o kaya 3 terms ang ating general formula, at yung buong yon ang isa-summation natin, kailangan meron pa rin tayong parenthesis. In the next video, pag-uusapan naman natin ang iba't ibang properties ng summation notation. Thank you for watching and see you on the next video.